Yan. So, welcome on board mga boards. Nandito tayo ngayon sa Nueva Ecija. Pupunta tayo ngayon ng Dingalan. At meron tayong kasamang isang Naku Winner X. Siguro nagtataka ka, bakit merong tape itong aking handlebar? At sa kadahilan ng ako ay natanga sa aking katangahan, sa aking kapanatagan masyadong nakampante sa kalsada, sa sarili. Okay naman yung katawan ko, hindi naman ako bumuwal, wala akong gasgas, wala akong tama, anything. Good thing na lang is naka-gloves ako, naka-riding jacket ako, suot ko yung aking riding jacket, and at the same time suot ko yung boots ko. Wala lang akong knee pad, pero all in all pakiramdam ko naman is safe ako sa biyahe namin. Kaya lang sa pagkakamali ko talaga, hindi lang naman isang barikada yung nadaanan namin. Kwento ko na sa inyo, hindi lang isa yung nadaanan namin barikada, madami eh. Kasi halos lahat ng eskwelahan dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija is maraming barikada sa gitna. I-slow down. Ganito yung pangyayari. Merong sasakyan sa harap ko. Kagaya niyan, siguro yung Winner X sa harap ko. Siguro mga isang sasakyan ang pagitan namin. Syempre, para sa akin, no, nung bago mangyari, yung dapat mangyari. Enough na para sa akin yung distance na yun, para sa aking braking, no, braking distance if ever man na merong bubulaga sa akin. So ito, ang pacing namin is around 90 km/h pati nung pick up. And then yung kasama kong naka Winner X na yan is nandun siya sa harap ng pick up. So ibig sabihin nasingitan kami ng pick up. Wala naman akong problema ron. Hindi ko rin naman siya hinahabol, ano? Kasi convoyan kami. Kumaka-convoy ako sa kanya. At ang ganda pala dito sa dinadaanan namin, ano? Papunta kami ng Dingalan. Actually, papunta muna kami ng Gabaldon. Balik tayo. Back to story tayo. Ngayon, yung barikada is nakapwesto siya sa blind spot. So, wala namang problema doon kasi nandun yung eskwelahan eh. Nandun yung gate. Nung nandun na kami, papaliko na. Yung sasakyan, aware naman ako yung sasakyan biglang kumabig pa kaliwa. Ang thinking ko pa nung una is baka may iniwasan lang. Kasi nandito ako sa middle part eh, nakaganyan. Nasa middle part ako lagi. Kaya ngayon yung pick up, syempre malapad yun, nakapasok siya sa lane. Kumain siya ng pakaliwa, bigla. So enough naman yung distance ko sa pick up para hindi mag-react na magpreno kasi kumabig lang naman siya. Yung pala, yung pagkabig niya na yon sa may blind curve, meron pala kaming iiwasan dapat doon na barikada, na which is nung timing na kumaliwa siya, napayuko ako sa motor ko at may tinignan ako dito. And then nung pagharap ko, pagangat ng ulo ko, boom! Ayan na, nandyan na agad sa harap ko yung barricade na nasalpok ko. Good thing hindi ako natumba. Yung barikada na tumama sa motor ko ay hindi naman sumampa sa akin, ano. So ito yung nag-absorb ng impact. So isipin nyo na lang, around 90 km/h yung takbo, tapos babanggain mo yung barikada. Ang lakas nun. Yung barikada na nabangga ko, siguro parang nasa 8 meters yung itinilapon eh. Ganon kalakas. Ito yung nag-absorb. Nabasag lahat ng clip nito, pero nagawa namin ng paraan ng kasama ko kasi nadiskartihan naman namin pareho na magmukhang intact pa din kahit basag lahat ng clip sa loob at yung mga lagayan ng screws. Basag lahat yan. Hindi na mapapakinabangan, papalitan ko na. Yan, malaking ganyan yung nabangga ko.
Alright, Gabaldon na kami. Stopover muna kami dito. Lunch break. Since 11 naman na. Pictorial muna kami dito. And then eto, papasok na kami. Ay! Nararamdaman ko na sa katawan ko ang lamig ng simoy ng hangin. Medyo maulap-ulap pa nga sa part na to. Kasi sa ganyang mga mabundok, parang normal na umuulan. Kapag hapon, umaga, or minsan magdamag umuulan. Basa ang kalsada kasi mababa ang ulap pag nasa bundok ka. O lumelebel yung ulap. Ang daming bato dito. Yung akala mo sibuyas yung nakalagay sa sako, pero mga bato, mga quarry yata yan. Ayun. Lesson learned. Focus sa kalsada, hindi sa dalaga. Ay, mukhang babaguhin lahat ng kalsada dito kasi tibag-tibag eh. Ganda ng bundok ko. Ang laki. Nakaka-overwhelm mo yung bundok dito sa Gabaldon. Kabilaan yan, no? Left and right, may bundok. Ang lamig na ng hangin. Time check tayo, 12 ng tanghali. Pero good weather dito sa Gabaldon dahil maulap, makulimlim. Mukhang hindi naman magbabadya na umulan. Grabe yung hamog dun, oh. GG ako dyan. Parang umuulan. Racing Tapalodo dahil muulan. Sabi mo hindi uulan. Siguro mga 20 minutes to huminto din yung ulan. Ito, rolling na ulit kami. Ayan, giba yung motor ko. Wala, ganun talaga. Ang ganda. Dito sa lugar na to, di gaanong implemented ng helmet, sobrang liblib naman na kasi nito. Parang nag-trail si bossing. Doon sa taas ng bundok umuulan pa kasi makapal pa ang kaulapan, pero dito hindi na, walang bakas ng pag-ulan dito, makulimlim lang.
Yun, tapos na kami mag picture taking doon sa I Love Dingalan. Ngayon, pupuntahan naman namin yung view deck. Eh, nakita na yung dagat dito, oh. Ay! Babangga, pero dito tumba. Kung pupunta kayo dito, much better magdala kayo ng kapote. Pero kung Android kayo, kagaya ko, eh, silong-silong lang sa masisilungan. Pero sa part kasi na to, sa Dingalan, tsaka sa dulo ng Gabaldon, or yung kanilang boundary, normal nang umuulan dito. Pero hindi naman siya yung malakas, ano, parang pa shower lang siya, pero matetempt kang magkapote. Dito nakikita na namin yung dagat, ano, nasa other side na kami ng bundok. Ayan na, ang ganda, asul na asul. Kung mapapansin nyo yung video natin, hakbang hapyaw, nagsisave kasi tayo ng memory. Kasi itong ride namin na to, hindi ko siya maiko-cover ng buo. Gusto ko man siya parte-partihin, let's say abutin ng part 2, part 3, or may final episode pa, ganyan. Ang memory card nitong aking Insta360, ang ganda naman dito. Woo! Ayun, no. Mapapahinto ko talaga eh. Kaya lang, syempre may pupuntahan pa kami. Bukas lang kami magpipictorial. Anyway, balik tayo. Ang memory card kasi na nakalagay dito sa aking Insta360, malakas kasi kumain ng memory yan eh. 256 gig. Ngayon, yung 256 gig ko na yan, 6 hours lang yun. At ito pa ang malupit. Yung resolution niya is yun pa yung pinaka lowest, hindi pa yun yung pinaka highest. Ang highest resolution kasi nito, kaya niyang mag shoot ng 8K. So parang cinematic na yun, ano. Kaso hindi na kaya ng pang edit ko o yung computer. Sasabog na yun, baka magbabaga na yun, ano. Kaya stick lang tayo sa 4K. Pero itong ginagamit kong main cam, which is yan, kung ano yung ginagamit ko pang motovlog, ang memory card lang na ginagamit ko dito ay dalawang 128 gig. So yung isang 128 gig, nagko-cover siya ng almost 4 hours. So ang resolution naman na gamit ko dito is 2.7K. Yun yung lower yun yung parang mas bababa siya ng isang level sa 4K. Kasi ano yun eh, 720, 1080, 1440, 2.7K, tapos 4K. So ang gamit ko dito is 2.7K. Medyo mas friendly siya compare sa 4K. Kasi sa 4K medyo heavy editing na yun eh. So ayan, for your information lang, kaya ako pinuputol-putol yung video, hapyaw, hindi lahat makukuhanan eh, sa kadahilanan yung capacity ng aking memory is kulang talaga. I love Paltik. Ito yung daan papuntang Budik, ayon dun sa kasama ko. Entering tsunami hazard zone. Oh, possible mag tsunami dito.
Ganda dito oh.